impeach si PBBM dahil nandyan si Speaker Martin Romualdez. Paano nga ba nila may impeach? Yung mga kongresista, halos lahat, ang pinapaniwalaan si Speaker Martin Romualdez. Kaya nga di ba galit na galit si Sara kay Speaker? Gusto mapalitan. Kasi nga kapag wala na si Speaker Martin, si Gloria Macapagal-Arroyo na ang nilagay dyan, mabilis na. Mapapa-impeach nila si PBBM 100%. Diba? Yan yung mga guys, no? Diba? Yan yun. Vista Vlog, binabayaran daw, pero sila ang bayaran. Pasalamat kayo DDS, di ako makapag-vlog, yari kayo sa akin. And then mga kaibigan, no? Ito yung ginawa ng Senate, no? Kahapon, no? What happened in the Senate yesterday is not reform. It's political theater na ang tunay na script ay written by those who lost power in 2022 and are desperate to reclaim it in 2025. The Senate is being used, the Diskaya are acting, Marcoleta is directing, and Tiangco supporting role pero may sariling agenda. Remember, si Toby Tiangco, siya ang gustong-gusto at atat na maging Speaker of the House. Pero wala naman siyang numero. Diba? Wala siyang numero eh. Si Speaker Martin ang gusto ng mga kongresista. Kasi nga, nakita ng mga kongresista, maganda ang pamamalakad ni Speaker Martin. Nakita ng mga kongresista na si Speaker Martin ang pinaka-fit na maging Speaker of the House. Wala ni isa na nakaka-challenge sa kanya. Kahit itong si Toby Tiangco na nag-ambisyon. Diba? So, ngayong may bagong liderato na yung Blue Ribbon Committee sa pangunguna ni Senator Ping Lacson, asahan natin ang mas malalim, mas patas, at mas totoong hearing. So mga kaibigan, hindi na tayo tatamarin sa panonood ng Blue Ribbon Committee dahil makikita natin patas na investigasyon at hindi moro-moro. Diba? So, yan po mga kaibigan, no? Meron po tayong mga link tungkol dyan sa ating mga topic, no? Tingnan nyo sa aking Facebook, ipopost ko yung mga link, no, mga kaibigan, ng ating topic. Yan. So, ito po mga kaibigan, no? Isa pa. Yan. Ito pong ang pangalawang pagdinig, mga kaibigan, ng House of the Representative tungkol sa Infrastructure Committee na pinangunahan po ni Congressman Terry Ridon. Patungkol po ito sa mga maanumalyang flood control projects. Tatalakayin po ngayong araw, no? Kahapon ito mga kaibigan, September 9, no? Yung pagsisiyasat sa mga GOES at standard projects sa Bulacan na kinasangkutan ng DPWH, First District Engineering Office at mga kontratistang Sims Construction, Trading at St. Timothy Construction at Wawaw Builders. So, natalakay kahapon mga kaibigan yung pagkakalikha sa mga kumpanyang ito, no? At ang kasaysayan ng kanilang paglago bilang mga kontraktor at ang mga personalidad sa likod ng mga kontrata at proyekto sa loob ng ilang taon. So napag-usapan din mga kaibigan kahapon yung operasyon, no, ng Wawaw at Sims, kung ito ba ay legit o talaga bang mga kontratista itong mga to, or mga dummy account, or mga dummy lang sila ng mga opisyal ng DPWH at iba pang mga kontratista. So higit sa lahat mga kaibigan, no, napag-usapan din yung mga kwento tungkol dito sa likod ng St. Timothy at yung mga kumpanyang pagmamayari ng mga Diskaya. Particular yung paglaki, mga kaibigan, ng kanilang network, mga kaibigan, at yung malalim, no, na kaugnayan nila sa iba-ibang mga opisyal ng gobyerno, no? So, ang paglaki, mga kaibigan, ng kanilang network
ng kanilang kayamanan sa panahon ng gobyernong Aquino, no? Yung pagtodo ng pagtodo nila, no, bilang top contractor sa panahon ng dating Pangulong Duterte, at yung patuloy, no, pagpapatuloy ng paglago ng kanilang mga kontrata, mga proyekto sa kasalukuyang gobyerno. So, parang ano sila, no, all season, contractor of all season, kasi mga kaibigan, noong panahong Aquino pa daw sila, tapos pagdating sa panahon ni Duterte, naging top contractors, tapos namayagpag pa rin sila ngayon sa panahon ni PBBM. So ngayon lang po talaga sila natuldukan, at ngayon lang po sila magiging disqualified forever. Kasi ayan po mga kaibigan, disqualified na sila, banned na sila forever, at hindi na po sila pwede talaga na makabalik, no, sa pagiging contractor. At kahit na magtayo po sila ng iba, hindi na rin nila magagawa yan, mga kaibigan, no? Under the leadership of President Bongbong Marcos. Ngayon, ang magiging problem, mga kaibigan, kapag napalitan na ang Pangulo, tapos ang Pangulo ay Sara Duterte, balik na naman sila. Balik na naman ang mga pagnanakaw. Happy-happy na naman ulit. Kaya nga mga kaibigan, talaga dapat ang maging Pangulo sa 2028 ay kaalyado ng ating Pangulo, no? Ako talagang ang gusto kong maging Pangulo sa 2028, isa lang, Martin Romualdez. Hindi naman pwede si Vico Soto eh. Vico Soto is only 39 years old. 39 lang ba si Vico sa 2028? 39 lang siya. So hindi siya po pwede. Hindi rin po pwede si Sandro Marcos kasi bata pa rin. So, isa lang talaga ang gusto ko na maging Pangulo, si Speaker Martin Romualdez, no? Kasi siya talaga yung number one na supporter ng ating Pangulo, at pareho po sila ng iniisip, pareho din sila ng mga programa, no? Yung 20 pesos na bigas, Speaker Martin, sinuportahan niya. Sabi ko nga sa inyo, without the support of the Congress, hindi po magtatagumpay ang 20 pesos na bigas. Yung mga proyekto ngayon ng ating Pangulo, mga 50% diskwento, no? Discount sa mga estudyante, sa PWD, sa mga senior citizen, no? Mga 50% discount sa mga train. Hindi po yan magiging tagumpay, o hindi po yan mapapatupad kung hindi po dahil sa pagpayag ni Speaker Martin Romualdez. Lahat po ng mga proyekto ng ating Pangulo ngayon, mga kaibigan, mga programa, hindi po magtatagumpay without the support of Speaker Martin Romualdez. Kaya nga po sinasabi ko, mabuti pa si Speaker Martin Romualdez, bagamat pinsan lang, pero sinusuportahan ng Pangulo, samantalang meron ngang kapatid na naturingang kapatid daw, pero lahat ng ginagawa ng Pangulo natin ay kanyang kinokontra, no? So, minsan nasasabi ko sarili ko, sana si Speaker Martin Romualdez na lang ang kapatid ng ating Pangulo para walang problema, di ba? So, isa pa, mga kaibigan, no? Wala kahit isang senador na sinangkot, wala kahit isang senador na sinangkot sa Blue Ribbon Committee, no? Pangatlo, maliit lang ang tubo. Sabi ni Diskaya, maliit lang daw ang tubo sa kanilang kumpanya sa mga proyekto. Nasa 2 to 3% lang daw. So yan po, inalmahan po yan ni Vico Soto. Dahil, mga kaibigan, kung ikaw kontraktor ka, na 2 to 3% lang ang kinikita mo, bakit ka nakakabili ng 40 luxury cars? At bakit ka nakapagpagawa ng mansion ng mga bahay? At bakit napakarami mong mga asset, pera, kung 2 to 3% lang ang kinikita mo? Sabi nga ng isang kongresista, paano ka pa, bakit ka papapasok sa negosyo? Sa negosyo na yan, kung alam mong palugi ka. Diba? Ang problema dito, mga kaibigan, humahamig na nga sila ng pera, ng bayan, talagang gumagawa pa sila ng ghost project, talagang nagnanakaw pa. Diba?
Nakita nga ng Pangulo natin, mga proyekto na sinasabing completed, walang nagawa. Talagang ghost. Ghost talaga. Ibig sabihin, yung pera na panggawa ng proyekto, inilagay lang talaga sa bulsa. Mabuti sana kung inilagay talaga sa proyekto at matitibay talaga ang mga ginamit ng mga materyales. Kaso, bukod sa ghost, talagang inilagay lang sa bulsa. May ginawa man silang ibang proyekto, ginawa nga nila, pero substandard. Tinipid para maraming mailagay sa bulsa. Di ba? Yan yung mga kaibigan, no? So, ito, sinibak na, no? Yung mga opisyal na sangkot sa ghost and substandard projects sa Bulacan. Nagkaso na rin ng DPWH at COA laban sa kanila at mga kasabwat nilang kontratista. No? So, sa pagpapatuloy ng pagdinig ay hangad, no, mga kaibigan, hangad ng bawat isa na talagang ang lahat, no, ng pagsisiyasat ay nakabatay sa ebidensya at dokumento at pagtatanong tungkol sa mga particular na proyekto ng mga personalidad sa loob, sa likod ng mga proyekto at hindi yung moro-moro lang na katulad ng mga ginawa sa Senado. Diba? So mga kaibigan, pakinggan nga natin to. Ng bilyon-bilyon sa rock netting. I will not have any knowledge directly about rock netting because that is part of operations, yung pong program of work. Mr. Chair Cabral, kayo po ay nasa operations at nasa planning. Ako sa operation. You're still Undersecretary for Planning. Planning and PPP po. You're also Undersecretary for IT. Di up 2 weeks pa lang po. Okay. Bilang Undersecretary ng Planning, dun po ba nakasaad yung mga lista? Di po ba sa budget natin naka-line item? Ibig sabihin, bawat proyekto ay talagang nakasulat yan isa-isa. Tama po ba, Mr. Chair? Undersecretary Cabral? Naka-line item po yun. Ibig sabihin, yan po ay parte ng trabaho ng opisina mo at direkta mong nakikita itong mga nakasulat doon. Yes, Your Honor, pero wala akong nakikitang eksaktong rock netting dun sa general appropriation. Ano po ang DPWH terminology on that? Flood mitigation structure. And marami po kasing klase yung flood So parang mitigation medyo structure. kasama rin siya, kamag-anak siya ng flood control. Po, revetment, sabi yung dye. Ito pala yung ano, no? Pakinggan natin si ano, si Congresswoman Of Jinky. your affidavit. Tama ba? Yes po, Your Honor. Kung wala sila, hindi ka makakasingil. Tama din ba yon? Yes po, Your Honor. Binaligtad lang natin yon, ha? Ibig sabihin, para makasingil ka, dapat nandiyan sila. Tama? Tama, Your Honor. Okay. Now, I wish to show you a graph of the revenue which you earned during your past operations. Secretariat, please. There. Sabi mo, yung affidavit mo pertains to the current administration. So that is the second half of 2022 until 2023, at least for those that are shown in the graph. But if you will notice, Mr. Diskaya, yung revenue mo nag-spike 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, and even the first half of 2022.
Di ba? This only shows, Mr. Diskaya, that the revenue that you are generating during the former administration, 2016 to 2022, is bigger than the revenue that you are generating under the current administration. How can you explain this? Oh. Oh. Your Honor, Kita mo? wala naman pong nanghihingi sa amin kaya Kita mo, halatang-halatang nagsisinungaling, no? Halatang-halatang nagsisinungaling. Yan, huli siya. Huli siya ngayon ni Congresswoman Jinky Luistro. Diba? Nasa graph, mga kaibigan. Nasa graph ng revenue, no, ni Diskaya from government project na lumago yung kanyang asset, no? Yung kanyang kaperahan. 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 at first half ng 2022. At nakita din na mas malago yung kanyang mga revenue noon. Yung kanyang government revenue project noon kaysa ngayon ng administrasyon ng ating Pangulo. Kitang-kita ang kasinungalingan. Diba? So, kitang-kita na ang gusto niya palabasin, ngayon lang nagkakaroon ng korupsyon. Nawala daw korupsyon noon. Pero, iba po. Iba ang nangyari. Kasi gusto niya palabasin na mas ano ngayon, no? Ang korupsyon kaysa nung nakakaraan na administrasyon. Pero iba ang lumabas. Kitang-kita. Diba? Oh. So, wala na mga kaibigan. Hindi niya kayang paikutin, no? Lalong-lalo na Congresswoman Jinky Luistro. Hindi niya yan mapapaikot, no? Dahil matalino yan. So, yan mga kaibigan, no? Hanggang dyan na lang muna tayo. Maraming salamat sa mga nanonood. Bye-bye and God bless. Mamaya po muli mga kaibigan, babalik ako kagad. Bye!